Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng different multiple choice question as a reviewer for this first quarter periodical test. So ito po ay Mathematics 9 at nakapokus po ito sa quadratic equation. So ito po ay part 1 ng aking ginagawang practice review for the first quarter. Okay, so let's start with number 1 question. Which of the following is a quadratic equation? So we have A, B, C, D choices. So alam natin ng quadratic equation ay second degree equation. Ano po? At second degree equation, siya pa po ay may dapat equal sign kasi nga equation. Tingnan po natin yung letter A. X squared plus 3x minus 6 is equal to 0. So meron po siyang x squared, second degree, meron po siyang equal sign. So pwede pong ito ay quadratic equation. Ano po? How about tignan po natin yung letter B. 1 half x squared plus 6x minus 4. So meron siyang x squared, second degree, pero dito walang equal sign. So hindi siya equation. Expression po siya. Okay? So letter C, 2x minus 5 equal to 2. So ang degree po ng equation na ito ay 1 kasi highest exponent is 1. Okay? And letter D, meron naman po siyang second degree. Lagyan ko po siya kasi 5x squared. But yung kanyang symbol ay not equation. Ano po? Kasi ang given dito ay is greater than or equal to. So, ibig sabihin, hindi ito quadratic equation. So, ang nakakapag-provide lang ng condition ng quadratic equation ay yung letter A, may second degree, or the exponent is 2, at meron siyang equal sign. So, our answer there is letter A. Okay, so about this number 2 question. Which among the four methods of solving quadratic equation is not appropriate to solve x squared plus 5x plus 6 is equal to 0? So, alin daw po sa apat na methods na ito ang hindi pwedeng gamitin to solve this quadratic equation? Ito lang po yung tatandaan ninyo. Kapag ang given quadratic equation ay complete quadratic equation, kagaya po nito, x squared plus 5x plus 6 equal to 0, complete po ito, hindi po pwedeng gamitin dito ang extracting square root. Ano po? Kasi ang extracting square root ay pwede lang po yan sa ang given ay ax squared at c. Ano po? So, hindi po pwedeng gamitin yung extracting square root kapag mayroon po siyang b. Ano po? So, the answer here is extracting square root. Hindi po yan pwedeng gamitin dyan sa trinomial na yan. Okay, for number 3 question. Which of the following quadratic equations cannot be solved by extracting the square root? Okay, so yan. Connection po nung number 2 question. Alin daw po dito sa apat na quadratic equations na ito ang hindi pwedeng gamitin ang extracting square root? Sabi ko po kanina, kapag gagamitin po natin yung extracting square root, dapat ang given ay A and C. Ano po? So sa letter A, meron po siyang A kasi may x squared, ax squared, at meron siyang C constant. Ibig sabihin, pwedeng gamitin dito ang extracting square root. Gawin din sa letter B, A and C po ang given, x squared at 81. And then, gawin din po sa letter C, meron po siyang A and C constant. Pero sa letter D, ang given po ay ax squared at bx. Ano po? So, sabi ko po kanina, kapag given yung b sa equation, hindi pwedeng gamitin ang extracting square root. So, therefore, our answer here is letter D. Hindi po dyan pwedeng gamitin ang extracting square root. Okay, so about this number 4 question, what is the nature of the roots of quadratic equation if the value of its discriminant is 0? Okay, so usapang nature po tayo. Yung A, B, C, D choices, ito po yung nature of roots of quadratic equation. So ang nature po ay depende po sa kanyang discriminant. So kapag ang discriminant po dito ay 0, ano po kaya yung kanyang nature? So isa-isahin po natin yung ating choices. So letter A, no real roots. Kapag no real roots, ang discriminant dyan po ay less than 0 or ang discriminant ay negative. Ano po? So sa letter B naman, roots are real and equal. Kapag ang roots are real and equal, ang discriminant po dyan ay 0. Tignan po natin yung letter C. The roots are real, rational, and unequal. So, ang discriminant po dyan ay greater than 0 and perfect square. Ano po? And sa letter D, roots are real, irrational, or irrational, and unequal.
So, ang discriminant po dyan ay greater than 0 and not perfect. So, ayon po sa question, kapag ang discriminant is 0, ano yung kanyang nature of roots? So, ibig sabihin, D is 0, then the nature is the roots are real and equal. So, our answer there is letter B. Okay, so about this number 5 question, what are the roots of the equation x plus 2 times x plus 3 equal to 0? Okay, so pag ganito po yung given na factored out already, madali pong kunin yung kanyang roots. Ano po? So dito po sa x plus 2, ang kanyang root dito ay negative 2 at sa x plus 3, ang root dito po ay negative 3. So change lang po yung sign pag kinuha po yung number sa loob ng parenthesis. So, since x plus 2, negative 2, x plus 3, negative 3. So, the roots are negative 2 at negative 3. Sa ating choices, ito po ay letter B. Lagyan ko po, yan. Okay, so about this number 6 question, if the given quadratic equation x squared minus 5x plus 2 equal to 0 is to be solved using quadratic formula, which is the first step to be done? Okay, so we have letter A, simplify the equation. B, transform the equation into standard form. C, identify the values of A, B, and C. And letter D, substitute the values of A, B, and C in the quadratic formula. Okay, so para makarelate po tayo, i-present ko po muna yung ating quadratic formula. So ito po yung ating quadratic formula. So kapag gagamitin daw po natin itong quadratic formula, at ito po yung ating isosolve na quadratic equation, ano po yung first step na gagawin natin? Sabi po ng letter A, simplify the equation. So yung ating pong equation x squared minus 5x plus 2 equal to 0, actually, nakasimplify naman na ito. Ano po? No need to simplify. So hindi po pwede yung letter A. Sa letter B, transform the equation into standard form. So tignan po natin yung ating equation. Di ba yung equation po natin naka-standard form na? So, hindi na rin pwede itong letter B. Okay. How about letter C? Identify the values of A, B, and C. Di ba po sa ating quadratic formula ay first, kapag naka-standard form na siya, i-identify po natin yung values ng A, B, and C at yun po yung sasubstitute natin dito sa ating quadratic formula. So, ito po yung una nating gagawin kapag ganito po yung ating given. Ano po? Identify the values of A, B, and C. Okay. How about letter D? Tingnan natin. Substitute the values of A, B, and C in the quadratic formula. So here, hindi po pwede yung substitute kasi wala ka pang value ng A, B, and C. Magsasubstitute ka na. Ano po? So hindi po pwede yung letter D. So ang tamang sagot po dito ay letter C. Identify the values of A, B, and C. Okay, for number 7 question. Which of the following is the quadratic equation or equations whose roots are 2 and negative 4? Okay, tignan po natin yung ating given. So we have A, B, C quadratic equations and letter D, sabi niya all the choices. Bakit kaya all the choices? Kasi which of the following is R? Pwedeng isa, pwedeng marami. Ano po? So ang tanong, tingnan natin yung ating equation. So kung mapapansin po ninyo, pare-pareho pong x squared. Dito po ay pare-parehong 2x. Ano po? Kaya lang, dito sa kanilang constant, sa letter A, dalawa ang constant niya, 2 at 8, 2 at 10. Dito naman ay 8. Dito naman ay minus 8. So, tingnan po natin, simplify po natin yung ating first equation sa letter A. So, this will become x squared plus 2x plus 2, ito yon. Then, tatranspose natin yung 10 sa kabila. Sasama natin sa constant na 2 doon. So, positive 10 will become negative 10. So, minus 10 equal to 0. And then, you're going to subtract 2 minus 10 is negative 8. So, this will become x squared plus 2x, negative 8. So, that is minus 8 equal to 0. Okay. So, ito na po yung simplified form ng equation A natin. X squared plus 2x minus 8. Actually, notice, pareho po dito sa letter C. Ano po? Lagyan ko po ng mark. Yan, pareho po dyan sa letter C, yung ating equation. Baka, ito rin letter B, kapareho din niya. Notice here, x squared plus 2x equal to 8. Pag nilipat mo din yung 8 sa left ng equal sign, positive 8 will become negative 8. So, minus 8 din po siya. So, ibig sabihin, pare-pareho po yung equation A, B, and C. Iisa lang po yung equation na yan. So, ibig sabihin, ito po ang sagot natin, all the choices. So,
Kapag kasi solve natin yung equation na ito, ang makukuha po nating roots ay 2 and negative 2. Okay, so about this number 8 question, find the roots of the equation x times x plus 8 is equal to negative 15. So yung pamimilian po, ito po yung possible roots of this quadratic equation. So dalawa po yung pwede nating gawin para masagutan natin yung question na ito. So first po ay by using trial and error method. So paano po gawin yon? Substitute po natin itong mga roots na ito dito sa ating equation, then check po natin yung left and right ng equal sign kapag equal. Ano po? Kapag equal yung left and right, pag na-substitute natin ito, yun po yung kanyang roots. Pero ang problema, 4 po yung isa-substitute natin. Medyo mahaba-habang oras po ang kailangan natin. So, ang gagawin lang natin dito ay yung second method, isosolve na natin ito. Ano po? So, solve na lang natin. To solve, x times x plus 8, distributive property po ang gagamitin dito. So, what is x times x? That is x squared. Next, x times 8 is 8x. So, positive 8x, kaya plus 8x is equal to negative 15. Okay, so in this case, hindi pa po natin pwedeng isolve ito kasi hindi siya naka-standard form. So to solve, standard form muna natin siya. Itong constant natin na negative 15, lipat natin sa left ng equal sign. So pag nilipat po yung negative 15, change sa sign, magiging plus 15. Kaya yan po ay x squared plus 8x, then plus 15 equal to 0 sa right ng equal sign. Okay, so here, pwede po ninyong gamitin dito ang quadratic formula or factoring. Pero siyempre, ang mas mabilis po na pagkuha ng roots ay by factoring kung factorable po yung given na quadratic equation. So factorable po ito kasi mayroon pong factors ng 15 na kapag pinag-plus natin ay 8. So ano po yun? Tingnan po natin. So gawa po tayo ng dalawang parenthesis, factored out natin yung first term, x squared, yan po ay x times x. And then, ano ang factors ng positive 15? So lahat po ay positive dito, ibig sabihin, plus po ang gagamitin nating operation sa ating dalawang binomial. So ano po yung factors ng 15 pag pinag-plus ay 8? Yan po ay 3 times 5 or 5 times 3. So that 5 times 3 is 15, 5 plus 3 is 8. So ito na po yung kanyang factors, x plus 5 and x plus 3. So ang value po ng x dito sa first factor, x plus 5, change sa sign, yan po ay x is equal to negative 5. At sa kabila naman, x plus 3, change sa sign again, that is equal to x negative 3. So tingnan po natin, alin dito po ang tamang sagot? Negative 5 at negative 3. Ito pong letter B. Okay, so about this number 9 question, if one of the roots of x plus 2 squared is equal to 4, is negative 4, which of the following is the other root? Okay. So ang gagawin lang po natin dito, syempre, pwede po ang trial and error method or pwede rin po ang calculation. So ang gagawin lang po natin dito ay calculation method. So paano po i-calculate 'yan? Paano po kunin yung value ng x dito? Ganito lang po 'yon. So ang gagawin lang po natin dito ay ano po, since ito po ay may square, ang pwede pong direktang gawin natin kapag ganyan po yung given ay extract po tayo ng square root to both side of the equation kaagad. Kasi ito po ay naka-square of a binomial. So madali lang po yan pag extracting square root. So i-cancel po natin yung 2. Ito pong 2 na ito na exponent at yung ating square root symbol. So ang matitira po dito ay yung radicand niya na x plus 2. Okay? So x plus 2 is equal to, ano po yung square root ng 4? Perfect square po ang 4. Yan po ay positive and negative 2. Okay, so in this case, madali lang po isolve yung value ng x dito. Transpose po natin yung plus 2 dito, magiging minus 2 po doon sa right ng equal sign. So x is equal to positive or negative 2, then minus 2. Okay, yun na po yung plus 2, nilipat sa kabila ng equal sign, negative 2. So dalawa po yung magiging roots niya. Una po ay yung positive 2 minus 2. What is 2 minus 2? That is equal to 0. So x equal to 0. Then pangalawang x po ay negative 2 minus 2. What is negative 2 minus 2? Yan po ay negative 4. So sabi po sa ating question, kapag ang isang root ng equation na ito ay negative 4, ano pa yung isang root? So negative 4 na po yung sinabi niya, ito na po yung negative 4. So ano po yung kanyang isang root? Ito po yon 0. Meron pang 0 sa pamilian? Meron po, letter D. So yan po yung ating sagot. Okay, so about this number 10 question, what do you call the value of the expression b squared minus 4ac in the quadratic formula? Okay, madali lang po ito. Yung b squared minus 4ac, yan po yung tinatawag na discriminant. Ano po? Lagi pong tandaan,
b squared minus 4ac, ito po ay discriminant. And meron po yan sa choices, letter A. Okay, for number 11 question, McCoy wants to get the sum of the roots. First, he gets the values of A, B, and C. What process must he do next? Okay, so ang gustong mangyari ni McCoy dito ay kunin niya yung sum of the roots ng isang quadratic equation. Meron na siyang first step, which is kinuha niya yung values ng A, B, and C. So ano na yung kasunod? Siyempre, kapag meron ka na pong value ng A, B, and C, ay substitute mo sa formula ng sum of the roots. So ano po ba yung formula ng sum of the roots? Ito po na po yun sa choices A, B, C, D. Okay, substitute the values of A and B to negative B over A. Ito po, C over A, negative C over A, at A times B. So, ang formula po for the sum of the roots ay ito po, negative B over A. So, laging tatandaan, ito yung sum, negative B over A. Ito pong C over A na ito po yung product. Ano po? Yung C over A. Ito pong letter C at letter D na choices, pampagulo lang po ito. Okay? So, again, ang sum po ay letter A, negative B over A. So, yan po yung ating sagot, letter A. Okay, so about this number 12 question. The roots of a quadratic equation are negative 5 and 3. Which of the following quadratic equations has these roots? Okay. So, ang given po ay yung roots ng quadratic equation na negative 5 and 3. Then, ang tinatanong ng problem, ano daw po dito yung kanyang equation? So, pwede po nating isolve yan reverse from roots to quadratic equation, pero mas mahaba ang proseso. Ang mas mabilis po dyan ay kunin po natin yung sum and product of roots. Unahin po natin yung product. So, negative 5 and 3 ang roots. Kapag kunin natin yung product, multiply lang natin. That is negative 5 times 3 is negative 15. So, sa ating choices, tignan po natin kung may negative 15 or minus 15 na constant. Ano po? Kasi yung product, yan po yung constant. So, sa letter A, minus 2 po yung kanyang constant. So, hindi na po yan. Cross out na yung letter A. Ano po? Letter B, minus 15. Yan, pwede po. Kasi negative 15 yung product. So, minus 15. So, pwede po yung letter B. Lagyan ko po ng check. Yan. And then, for letter C naman, minus 2. Hindi rin po pwede ito kasi minus 2 ang kanyang constant. And letter D, minus 15 po yung letter C. So, pwede rin po itong letter D. So, ngayon, mamimilit po tayo between B and D kung ano po yung kanyang equation. Next po, after po ng product ay yun naman po kanyang sum. Pag sum, i-add po natin negative 5 plus 3. Okay. What is negative 5 plus 3? Yan po ay negative 2. Since yung ating pong formula sa sum ay negative B over A, if substitute po natin itong negative 2 dun sa B na yan, so negative times negative is positive. Kaya yung sum, magiging positive 2 na po yan. So, tignan po natin yung B natin kung may positive 2 dito sa B and D. So, sa B po, positive 3 at sa D, positive 2. So, ibig sabihin, ang nakapag-comply po ng sum and product ay itong letter D. So, again, ang product po ay negative 15, ito po minus 15. Ang sum po ay positive 2, ito po B natin, sum. Okay, our answer there is letter D. Okay, for number 13 question, which of the following quadratic equations has no real roots? So we have choices A, B, C, D. Pag sinasabi po natin no real roots, ito po ay nature ng isang quadratic equation, yung no real roots. So pag nature ang pinag-uusapan, ang isipin natin po dun ay discriminant. So ang discriminant po ng isang quadratic equation kapag no real roots, yun po ay less than 0 or negative. So kapag negative po ang discriminant, yan po ay no real roots. Ang tanong, gagamit po tayo dito ng discriminant. Ano po? Isa-isa. Pero yung sa aking gagamitin dito, ay titignan na lang natin yung ating quadratic equation without using the discriminant. Yung x squared is equal to 0, meron po yun solution. Kasi yung no real roots ay no solution. Ano po? So, yung x squared is equal to 0, may solution po yan. Gawin po yung letter B, x squared plus 2x minus 15, by factoring, makukuha po dito yung kanyang roots. Sa letter C naman, x squared minus 15. Actually, pareho po yung letter C and D, operation lang po ang hindi magkapareho. Ito pong letter C, mayroon pong roots ito. Ano po? May solution. Kasi kapag nilipat natin yung minus 15, magiging positive 15. Ang gagamitin lang po natin kasi dito sa C and D kapag kukunin po yung kanyang roots ay extracting square root. So kapag ito ay minus, pag nilipat yun, magiging positive. Ano po? So mayroon pong square root ang positive 15. So
Tingnan po natin na lalagay ko po. So, x squared, then ilipat natin yung minus 15, magiging positive 15 sa right side. Okay, so kapag kinuha natin yung kanyang square root, kasi extracting square root dito, meron pong square root ang positive 15. But, dito po sa letter D, plus 15, pag nilipat natin yung plus 15 sa kabila, magiging negative 15. Ano po? At kapag in-extract natin ng square root para makuha yung kanyang roots, yan po ay square root of negative 15. So, wala pong square root ng negative number. Kapag ganito po yung lalabas, ito po ay no solution or ito po ay no real root. So, ang sagot po natin dyan, ito pong letter D. Okay, for number 14 question. What are the correct solutions of quadratic equation 1 over 3x plus 4x over 6 is equal to 1? So, itong quadratic equation na ito ay, ano pong tawag dito? Transformable to quadratic equation or yung equation na ito ay transformable to quadratic equation. Ang tanong, paano po natin yan i-calculate? Ano po? So, ganito lang po yun. So, ang ginagamit ko lang po dyan, kapag ganyan po na fraction, yung given sa ating equation ay by cross multiply. So, una, i-multiply po ito. 1 times x or 1 times 6 rather. What is 1 times 6? Yan po ay 6. Dito ko ilalagay sa my right dito. So, 1 times 6 is 6 and then i-add po natin sa kabila naman i-multiply kaya cross multiply. So, it become plus. Then, 3x times 4x that is equal to 12x squared. 3 times 4, 12 and then x times x is x squared. And then, after that, cross multiply na ganyan. Then, yung denominator naman. So, divide by multiply naman natin yung denominators. 3x times 6. So, 3 times 6 is 18. And then yung x, that is 18x. Then, i-equal natin sa 1 muna. Okay? Okay, ito na po tayo. Dito na po tayo magpo-focus. Next po, we cannot add 6 plus 12x squared. Ang gagawin lang po natin ulit dito ay by cross multiply in terms of equal sign. So, cross multiply, ano po ang denominator ng 1? Always po ang integer, ang denominator po niya ay 1. So, 1 over 1 po yan. So that if you cross multiply, 6 plus 12x squared times 1 sa denominator, so a number multiplied by 1 is equal to the number. So, yan din lang po ang lalabas sa sagot. 6 plus 12x squared. And then, pag ganito naman, 18x times 1 is equal to 18x. Okay. So, ayan na po yung ating equation na nawala na po yung fraction. Then, gawin po natin itong standard form. So, unahin po natin yung 12x squared. Yan, sunod po natin yung bx. Ito pong 18x. So, positive po siya pag nilipat o itatawid o ililipat sa kabila ng equal sign. Positive 18x will become negative. Kaya ito ay magiging minus 18x. And then, idagdag na po natin itong positive 6. Kaya ayan po ay magiging plus 6 then equal to 0. Okay. Pwede na pong isolve yung ating quadratic equation by any method. So, pwede po dito ang factoring. Pwede rin po dito ang quadratic formula. Pero, ang gagawin ko po dito mas madali ay factoring. So, para mas madali pong i-factor yung ating equation, notice here na yung numbers or numerical coefficient na 12, 18, at 6 ay divisible by 6. Ano po? Kaya, i-simplify natin yung ating equation. I-divide po natin lahat ng terms by 6. So, 12 divided by 6 is 2. Kaya, yan po ay 2x squared. And next po, minus 18x divided by 6. So, 18 divided by 6 is equal to 3. So, that is minus 3x. And then, next po, 6 divided by 6 is equal to 1. So, that is plus 1 equal to 0. Okay, dyan, pwede na po dyan gamitin yung factoring. Okay, ano po yung factors ng 2? So, pwede pong factors po niya ay 2 and 1 sa magkabilaan. Then, ano po ang factors ng 1? Yan po ay 1 and 1. Pero, bakit po negative ang ginamit po? Ginamit ko dito kasi ang gitna natin ay negative 3. So, check po natin. What is negative 1 times 1? Yan po ay negative 1. Lagay ko po sa may gilid. Okay? So, negative 1 times 1 is negative 1. Then next po, ito pong 2 times negative 1. Ito po. 2 times negative 1. If you're going to multiply, 2 times negative 1, yan po ay negative 2. Then, i-add lang po natin yan. Yung product nila, i-add lang natin to check. Negative 1 plus negative 2 is equal to negative 3. Okay. So, tingnan natin. Yung sum, negative 3, yun po yung gitna, minus 3, kaya negative 3. So, ibig sabihin,
Ito po yung kanilang factor. So, lalagyan lang po natin ng x sa first term. So, 2x minus 1 and 1x or x minus 1. Ito po yung kanyang factors. Then, kunin po natin yung kanyang roots. Ang value ng x dito, since that is minus, magiging plus. Then, ganito lang po yun sa pagkuha ng x kapag may 2 na numerical coefficient ng x, 1 over 2. Okay? Kaya yan po ay 1/2. Okay? So, positive po siya kasi negative yun nandito. At ito naman, since 1 lang ito, kunin lang po natin itong ah, second term niya, negative 1 will become positive 1. Okay, so the roots are 1/2 and positive 1. Meron po bang 1/2 and positive 1? Ito po, 1/2 positive 1 sa letter D. Okay, for number 15 question, a rectangular garden has an area of 24 square meter. Which of the following equations best describe the given situation if the length of the garden is 2 meters longer than its width? So, ang hinahanap lang ng problem ay yung equation para masolve itong ating problem. Ano po? So, paano po yan? Ang first po nang gagawin natin ay kunin po natin yung area, yung formula ng area kasi ang given po dito ay rectangular garden. So, ang area po ng rectangle ay A is equal to length times width. Tama po ba? Yes, okay. Next po, substitute natin yung area na 24 square meters. So, A is 24 is equal to length times width. Then, next po ay yung kasunod po na statement. Nakalagay po dito, the length of a garden is 2 meters longer than its width. So, the length of the garden is, length is equal to 2 longer than its width. 2, ang longer than po ay plus, and then width po ay W. So, length is equal to 2 plus W. So, mula po dito sa dalawang equation na ito, 24 is equal to length times width, at length is equal to 2 plus W, ay pagsasamahin po natin ito. Ano po? Magsasubstitute po tayo dito. Okay, ano po yung gagawin natin? Ito pong length na ito, okay, ang value po niya ay 2 plus W. Ito po yung value ng length. Ano po? 2 plus W. At yung length na yan, substitute po natin sa length dito sa unang equation. So, gawin po natin. So, 24 is equal to, ang length po ay, ang value niya ay 2 plus W. Kaya yan po ay, substitute natin sa length, 2 plus W. Ito na po yung length, 2 plus W, and then yung W. Multiply natin yung W. Okay, so here, simplify natin ito, 2 plus W 2 plus W times W by distributive property. So, multiply natin, ito pong 2 times W. Okay? Unahin po natin yung 24 is equal to 2 times W is 2W. And then next po ay ito pong W times W. That is equal to W squared. Okay, so itaas ko po dito. 24 is equal to 2W plus W squared. Okay, simplify na po natin. Baltarin po natin, unahin po natin itong part na ito. Okay? So, W squared plus 2W is equal to 24. Tama po ba? W squared and then positive 2W kaya plus 2W. Unahin ko po itong W squared. Okay? Then is equal to 24. Since sa atin pong equation, x po ang ginamit, di palitan lang po natin ng x yung variable na W dito. Kaya yan po ay magiging x squared kasi W squared plus 2x kasi 2W is equal to 24. Meron po bang ganyang equation dito? Meron po. Ito pong letter, anong letter po yan? Letter D. So, x squared plus 2x is equal to 24. Okay, for number 16 question. A rectangular table has an area of 27 square feet and a perimeter of 24 feet. What is the length of the table? So, in this case, ito po ay problem solving about quadratic equation. So, ang given po dito ay area at perimeter. So, ano po yung gagawin natin? Ganito lang po kapag area at perimeter ang given. So, unahin po natin yung perimeter. Ang formula ay P is equal to twice the length plus twice the width. Then, substitute lang po natin yung perimeter dyan na given. Ito po, 24. So, P is equal to 24. Yan po. Perimeter is 24. Then, is equal to twice the length plus twice the width. Then, simplify natin para matanggal yung 2 dito. Lahat po ng number dito ay divisible by 2, kaya mag-divide po tayo ng 2. Then, what is 24 divided by 2? That is equal to 12. Then, cancel po natin itong 2 sa length and width. So, ang matitira po dito ay length na lang.
Then sa kabila naman po ay yung width na lang. Okay. So 12 is equal to length plus W. Balterin po natin. Okay? Yan po ay length plus W is equal to 12. Notice here, ito pong length plus W, since ang pinag-uusapan po natin ay quadratic equation, ito po ay sum of roots of quadratic equation. Ano po? So gawin po natin yan na sum. The sum is equal to 12. Since ang sum po ay negative b over a, kaya yan po ay magiging negative 12. Okay, change the sign po yung sum. Will become negative 12. Okay, next po ay yung area naman. So ang formula ng area ay A is equal to length times width. At ang given po na area dito ay 27 square feet. So 27 lang po muna ilagay natin sa area. So it's become 27 is equal to length plus W. Then baliktad natin. Length times W is equal to 27. So mula po dito sa dalawang ito po yung magiging product natin at ito po yung magiging sum natin. Makakagawa po tayo ng quadratic equation. So mula po sa ax squared plus bx plus equal to 0, yun pong product ay c at yun pong sum ay b. Yung a po ay 1 na lang po ito kasi ang ating pong sum and product ay whole number. Ibig sabihin, ang numerator po ay 1. So this become, okay, gawin po natin, x squared or 1x squared, and then yung sum po natin o yung b, ito po ay negative 12, kaya yan po ay minus 12, then yung variable x. Then yung c po natin or product, ito po, length times w, 27. So positive yan, kaya magiging plus 27 equal to 0. Okay, so yan na po yung ating quadratic equation na gagamitin para makuha po yung length of the table. Okay, taas po natin yung ating quadratic equation. So, paano po isolve yan? Again, pwede po dyan by factoring. So, by factoring, factors po natin yung x. So, x squared, x times x. Ang factors po ng positive 27 ay dapat dalawang negative kasi negative po yung gitna natin. Kaya yan po ay minus pareho. So, ano pong factors ng 27 kapag pinag-plus ay 12? Yan po ay 9 and 3. So, check po natin. 9 times 3 is 27. 9 plus 3 is 12. So, x minus 9, x minus 3, yun po yung kanyang factors. So, ano po yung value ng x dito sa x minus 9? Change sa sign, x is equal to 9. Okay? From negative 9 to positive 9. Ito naman pong negative 3, magiging positive 3. So, since ang hinahanap natin dito ay length of the table, natural, ang length po ay mas malaki. So, ito po ay 9, ito ay 3. So, therefore, ang 9 diyan ay length at ang 3 po diyan ay width. Since length lang po yung pinapahanap, meron po 9 sa ating choices, meron po ito pong letter A. So, ang sagot po natin diyan ay 9 feet. Okay, for number 15 question, or 17 rather, find the value of x in the equation x squared minus 36 equals 0. So, napakadali lang po itong gawin kasi ito po ay pwedeng gamitin dito ang extracting square root. So, paano po yan? X squared is equal to, transpose mo lang yung minus 36 na yan. Minus 36 negative will become positive kaya equal to 36. Then extract lang po ng square root to both side of the equation. Cancel lang po natin yung 2 na exponent ng x at yung symbol po ng square root. Ang matitira po dito ay x. Okay? So, x is equal to, ano pong square root ng 36? Yan po ay positive and negative 6. So, therefore, positive 6 at negative 6 po ang x natin dyan. Yan po ay, letter D sa ating choices. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.